Good morning mga guys. Review lang natin si XRM guys. Kung ano bang experience ko sa 3 months na gamit ko kay XRM. Pangalan niya nga pala ay Gravy. Huwag na kayo magtaka kung bakit Gravy pangalan niya, kasi kulay gray siya. So sa 3 months kong gamit sa kanya, hindi naman ako binigyan ng sakit ng ulo ng XRM na to. Talagang maganda naman yung panakbo niya. Wala namang kalansing sa loob ng makina niya, kasi kung nakikita ko sa ibang motor, yung sa RS daw may tunog, kasali kasi ako sa group ng RS group. So nakikita ko dun yung mga binibidyo nila, yung tunog na masyado silang nababothered sa tunog ng makina. Masyado agad silang naapektuhan. Halimbawa may tunog lang, normal lang naman yun sa tunog ng XRM kasi ano kasi siya, FI, so may tunog talaga yung makina. So hindi naman yun problema, kasi normal lang yun, kasi FI siya, yung buga yun, yung parang tunog na. So hindi naman yung sobrang alam mo naman kasi yung magiging tunog kapag tensioner yung naapektuhan sa motor mo, pero ibang iba. So sa mga bago dyan na XRM, i-break in nyo lang, kasi ito binrake in ko to sa Marilaki. So mas maganda pag hard break in. So ito kasi hard break in ko to, kaya ngayon smooth siya gamitin. Di naman ako binibigyan ng sakit ng ulo, then smooth din siya sa gearing. So yung sa iba nga, yung mga nakikita kong nagpo-post sa RS group ng Honda, yung sinasabi nila yung ang kanilang pag nagsi-second gear daw matigas. So normal lang yun pag bago pa lang, sa tingin ko lang kasi ganun kasi si Gravy, itong XRM ko yung second gear niya nahirapan talaga akong kasi minsan di siya kumakagat. Kumbaga kailangan mo pa pindutin ulit para kumagat. So nung na-break in ko na siya, nagiging smooth na siya, sumusunod na siya, hindi na ako nahihirapan mag-gear, hindi na ako mahirapan magbalik, ganun. So talagang break-in lang talaga. Hard break-in ang ginawa ko sa kanya. So yun kasi yung sabi kasi sa kasas, wag daw masyadong birahin kasi baka daw Pero ako kasi syempre Honda to So trusted ako sa Honda kasi quality nila. So paano nila ginawa yung Honda XRM, syempre trusted ko na yan. So ang ginawa ko, hinard break-in ko siya sa Marilaki. Kasi doon kasi talagang tuloy-tuloy yung niya, yung takbo niya, hindi traffic. So talagang mabe-break in talaga yung 4th gear, 3rd gear, 2nd gear, tsaka 1st gear niya, pati gulong. So isa pang issue niya is yung gulong niya pag bago madulas. Siguro normal na yun sa isang motor, pero hanggang ngayon kasi madulas lalo na pag sa harap, pag pinipreno ko, kasi hydraulic naman yung harap niya, and then sa likod niya is drum brake. So yung sa harap kasi pag nabibigla ako, dumudulas siya sa mga basa, pero hindi sa espalto kapag medyo makinis yung daan, talagang madulas lang siya, pero hindi ko sure. Pero all goods naman siya, hindi naman ako nadidisgrasya. Kumbaga pag madulas lang talaga yung daan, talagang dumudulas. Pero may iba kasing gulong kahit madulas yung daan, kumakapit yung gulong, pero siguro mamahaling gulong yun. So yun lang naman, yung XRM is all goods pa naman. After 3 months ko na siyang ginagamit pampasok sa trabaho, pang long ride, pag nagmamarilaki ako. So advice ko lang, kapag mag-long ride kayo gamit yung XRM, syempre magpahinga din kayo, mag stop din, para kasi alam naman natin si XRM hindi naman siya liquid cool, so air cooled lang siya. So syempre kailangan niya na ring magpalamig, 'di ba? Kasi hindi tayo naka liquid cool. Siguro pag maulan pwede kang hindi huminto kasi malamig naman yung panahon. So kapag mag-long ride kayo, yung advice ko lang is magpahinga din, hinto-hinto, lalo na pag mainit yung panahon. Abangan nyo nga pala next week yung aking ipopost. Mag-testing ko si Gravy sa trail sa Santa Ines, Tanay. So meron nun kasing river crossing, i-testing ko siya doon. So sa mga nagtatanong kung bakit XRM yung napili ko na motor, kasi hindi ako siya napili kasi wala siyang pinipiling kalsada.
off-road siya, and then pwede rin siyang on-road, and then bago na rin yung kasi yung kanyang design, and then relax lang yung kamay niya pag minamaneho mo. Hindi siya kagaya sa RS, kasi yung RS kasi aerodynamic siya, so makikita mo naman yung forma nun kapag i-drive mo siya, naka-curve ka, so yung palo ng hangin sa'yo is ano lang sa'yo, lalagpas lang, dadaan lang sa katawan mo, kasi yung XRM kasi hindi siya pang racing kumbaga pang ano lang siya, off-road, on-road, kasi yung palo ng hangin sa kanya is nakabuka ka kasi dito sa XRM so hindi siya pang top speed talaga, kumbaga mini adventure bike siya, no? Mini adventure bike. So bunso nga to ni CRF 150, halos hawig na nga sila yung headlight so talagang basic bike lang talaga si XRM. Talagang halimbawa mga pang beginner ka pa lang, so ito yung advice sa'yo, kasi kung mahilig ka mag off-road, on-road, di ba? So wala siyang pipiliing kalsada, hindi siya kagaya dun sa scooter na mga scooter kasi kapag mayroong mga scooter na mga off-road, pero karamihan kasi ng scooter na budget is pang road talaga. Halimbawa yung Honda Click, Mio, di ba? Kung may pera ka, pwede mo na i-convert ng off-road, palitan mo ng gulong, taasan mo ng konti, di ba? Ito kasi wala na tong arte, talagang pagbili mo, go na agad, wala ka nang papalitan. Depende na lang sa'yo kung papalitan mo yung gulong, lalakayan mo ng konti, bibili ka lang ng riser, tataasan mo ng konti yung shock para tumasya ng konti. Pero ito kasi wala pa akong ina-upgrade sa kanya, kasi sinusulit ko lang yung stock ni XRM, so yun lang naman. Pero yung gulong nito papalitan ko din, so puputpurin ko lang yung stock niya kasi sayang, made in Japan din kasi, kahit madulas siya okay lang, at least masulit ko man lang yung gulong niya, kasi makapal pa bago pa kasi, fresh na fresh. And then sa iba niyang pyesa, madali lang naman makahanap ng pyesa ng XRM kasi marami naman yan sa market, meron naman yan sa Kasa, and then marami rin sa Lazada at Shopee yan, so hindi tayo problema sa pyesa. And then yung kanyang engine oil, so ang gamit kasi nila dito is yung 1030 mineral oil, so all goods naman siya. Pag mga bago kasi talaga yung nilalagay nila, siyempre pag lumuluma na, tataas ka rin ng 40W na, so ito kasi bago pa, 30. So ako kasi nag-change oil ako, so nasa 1,000 na to. So first change oil nito is yung 500 siya, so hindi ko na siya pinaabot ng 1,500 para all goods talaga yung makina niya. So hindi ko siya titipirin sa change oil, kasi change oil mura lang, pero yung pyesa mahal, di ba? Change oil nasa 250 lang yun. Pag nasiraan ka, di mas mahal pa doon. So ano mas pipiliin mo, di ba? Syempre change oil na lang kaysa change oil, di ba? So yun lang, alaga lang sa motor, huwag nating pabayaan, huwag nating hayaang tuyuan, i-check lagi yung ilalim ng ng engine, baka may tagas, diba? Hindi naman natin maiwasan yan kasi makina siya, diba? Hindi naman niya nakakapagsalita kasi hindi naman niya pwede sabihin may sira ako dito, pero may check engine naman siya. Pero mas maganda pa rin talaga pag tine-check natin yung motor natin kung all goods pa ba, baka mamaya wala ka na palang kap ng ilalim ng engine mo, mamaya na may napagtripan yung motor mo. So always check lang para all goods yung motor natin, kahit saan, kahit anong motor yan. So nasa pag-aalaga yan, kahit China or Japan, nasa pag-aalaga lang yan. So ito si XRM, samahan nyo ako na i-review ito sa mga susunod ko pang travel. So ipang long ride ko rin kasi to, and then ipang off-road ko, kasi talagang ito yung purpose kung bakit binili ko tong XRM na to. So abangan nyo lang yung mga post ko next sa susunod na pagbablog ko sa XRM na to. So sana mag-subscribe kayo dun sa aking channel, kahit konti pa lang naman yung subscriber ko. So
sana mag-subscribe kayo dyan. And then mag-comment na rin kayo kung anong sa tingin nyo sa ano masasabi nyo sa mga pinagsasabi ko ngayon. So yun lang yung review ko kay XRM. So sa mga naka-XRM dyan, mag-comment kayo kung ano yung mga in-upgrade nyo sa mga motor nyo para makakuha rin ako ng idea, kasi wala pa akong in-upgrade dito. So nagsisearch ako ng mga pipe, pero sa ngayon parang gusto ko pa siyang sulitin kasi sayang kasi kapag inano ko na kaagad. So yung mga ano dyan, yung mga naka-XRM, comment lang kayo sa mga anong naranasan nyo sa XRM nyo, may mga problema ba or anong mga solusyon nyo kung ano nangyari sa XRM nyo. So yun lang, see you next in my next vlog. Mag-adventure ako papuntang Pililla and then magtitrail ako sa Santa Ines. Yun lang guys, peace out and then bye bye.